Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya, kulab tayo. Marami ho. Gaganda ng comments nyo sa vlog ko kagabi. Oo. Masyado hong maingay ho itong ano ngayon. Si Harry Roque. Attorney Harry Roque. Aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi. Ito balita ngayon eh. Aarestuhin na lang. Magbigay tayo reaction dito. Nabalitaan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na 22 hours ago lang ho ito eh. Pinapa-aresto na siya. Ayon yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Pinabubuwag na rin daw ang Task Force Davao. Pero itinanggi ito ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balitang aarestuhin na siya. Mismong si Duterte ang nagbalita niyan sa kanyang dating spokesperson na si Attorney Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Hindi malinaw kung para sa anong kaso kaya aarestuhin naman si Digong. Nagtanong-tanong daw si Roque. Hindi dinetalye ni Roque kung sino Baka illegal possession of dirty mouth. Hindi kaya ang nagpapabuwag at kung sino ang kanyang source. Pero ang sigurado raw, laman na rin ito ng mga usapan ng mga taga-Task Force Davao. Tila senyales daw yan ang posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo. yun ang mabigat dito eh. Salita ng salita ito eh. Loyal daw sa mga Duterte yung Task Force Davao. Dapat hindi sa Duterte eh. Dapat loyal kayo sa nagpapasweldo sa inyo. Hindi naman si Duterte nagpapasweldo dyan. Ano mga boss? Hindi, baka naman hindi bubuwagin. Baka papalitan. Pero Task Force Davao pa rin ang pangalan. Ikaw naman, masyado kayong nagiinom ng kape. Masyado nervous nyo mga friend, ha? Hindi naman bubuwagin. Baka papalitan lang. Ha? Dahil masyadong loyal nga yan sinasabi mo. Loyal. Di ba sila Cañas? Yan din ang yung pulis ni Duterte. Pinagsisisihan daw niya yung kanyang blind obedience dito sa halimaw ng Davao. Di ba? Sabi ni Cañas, di ba? Tuloy. Ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003 nang buuin ng Task Force Davao. Sa ilalim ni noong Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niyan na layong protektahan ng lungsod laban sa terorista. Yun ang sinasabi nila Matabato. No? Yan ang mga kasama nila, mga pulis do sa Davao Death Squad. Pulis, saka mga rebel returnees sa pagliligpit na sinasabing mga masamang elemento. Mga snatcher, sabi ni Matabato, di ba? Ganun din sila sa Cañas. Tuloy. Terorismo. Bukod dyan, ayon kay Roque, nagpunta raw sa Davao si AFP Chief Romeo Brown Jr. nitong Sabado. Hindi raw malinaw para ito saan. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Agad namang pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Pati ang AFP Eastern Mindanao Command itinangging bubuwagin ng Task Force Davao. Sa kabila niyan, kinumpirma ng AFP na nagpunta ng Davao si Brown nitong weekend. Pero wala raw itong kinalaman sa sinasabing pagbuwag ng Task Force Davao. At lalong wala itong kinalaman sa tensyon nila. Pwede namang di buwagin talaga yan eh. Palitan lang yung 700 na mga sinasabi ito si Harry Roque na mga loyal kay Digong. Di ba? Tuloy. Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Ang totoong dahilan ay ang pagtugon sa matinding baha sa rehiyon. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. Look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops. Dagdag pa ng AFP, nananatili silang independent sa gitna ng bangayan sa politika. Yun ang dapat, Harry Roque, salita. Mananatiling independent yung mga kapulisan. Hindi yung loyal kay Duterte sinasabi mo. Ewan ko dito.
Manghuhula na kasi ito eh. May crystal ball pa sinasabi ito eh. O, tuloy-tuloy. Nasa bayan daw ang kanilang katapatan. Oo. Will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Kung may Oh, yun. Hindi yung kagaya sinasabi nito si Harry Roque na loyal sa mga Duterte yung Task Force Davao. Ewan ko dito kay Harry Roque kung ano na nangyari rito talaga, sa totoo lang. Inalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Nagbabalita mula sa frontline. Brian. Ito po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa akin 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Kayo nagdududa na mangyayari yan. Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan, si 23 hours ago pa lang to. Si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na Para na ako si Digong nito. daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romuald. Tignan mo sa bolang kristal mo para mas makasigurado ka. Malakas yung bolang kristal eh. Doon na Kamigin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung Tagilid nga rin yung amo mo. Tagilid yung amo mo. pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado, Dami niyang sources, no? ano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as
evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Pwede. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang bisa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So mabigat. Posibilidad pa lang daw na ma-aresto si Digong, nagkakagulo na ang taong bayan. Sige, tuloy mo. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag. Anong Duterte? Duterte? Anong Duterte? Yung mga nagmamahal sa kanya na ipa-aresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na Tama na yan, ha? At paulit-ulit, ha? Napakarami raw nagmamahal kay Duterte. Kaya pala yung rally sa Liwasan Bonifacio, wala pa yata 500. Ha? Nilangaw. Nakakapanlambot na ako, mga boss. Alam nyo? Tinatakot pa na ito ang gobyerno eh. Oh, subukan ninyo na iparesto yung amo ko. Magkakaguloy ka, lalabas sa mga tao. Maraming nagmamahal sa boss ko. Alam nyo mga boss, no? Ang hirap po ng posisyon nitong si Excellency, sa totoo lang. No? Pero paano mo, anong gagawin mo kasi? Ang nangyayari ho sa Pilipinas kita na ho sa buong mundo eh. Oh, kita naman ho sa buong mundo eh. Ikaw ang Pangulo, Chief of all Armed Forces of the Philippines. Minumura ka lang. Nagsasabihan ka ng adik sa harapan ng napakaraming tao. At yung anak naman ng nagsasabi sa yung adik na mayor, pinagbibitay ko na sa pwesto. Ano nga yung gagawin mo? Oh, di ba? Mahirap ba isipin yan? His Excellency naman. Hindi ba bagay sa yung His Excellency pagka hindi mo na bigyan ng solusyon yan? Di ho basta-basta kasi. Murahin mo Pangulong Pilipinas. Grabe, no? Tapos ayan, sasabihin mo na bubukod na kami. Pag tinuloy mo yan, bubukod kami. Tawag pa ng yung secession nga na sinasabi. Papapirma din daw siya. O, sige. Ewan ko, no? May Santo Cristo ka man sa dibdib. Pag ganyan ang ginagawa sa'yo, in the sense na kaibigan daw sila, di ba? Unity, di ba? O, paano na? Pero sabi ni Harry Roque, ramdam din niya. Oo. Alam nyo kasi, marami advisor yan, si Excellency. At wala namang mag-a-advise dyan na manahimik ka na lang habang minumura ka niyan. Patawarin mo. Wala na mo talaga. No, cheap. Pero yun lang. Malamang sa alamang. Ang hirap, hindi mo mahirap isipin eh. Anong gagawin mo? Pangulo ka, binababoy ka, o. Adik yan. Presidente natin, drug addict, PI yan. Minura pa, di ba? Tapos sumigunda pa yung anak. Mag-resign ka na. Pero si Harry Roque, mga boss, malakas ang pakiramdam niya.
sa anumang na may mangyayari talaga kapag aresto. Malakas ang pakiramdam niya. Alam niya. Maganda ho yung kanyang feeling, ha? Oo. Kasi sasabi niya puro salita Ang inaantay ni Roque, sumulat ika His Excellency sa Department of Justice na huwag kayong bakayat sa mga kapulisan. Handwritten. Na mahirap yung puro salita. Kailangan sinulat niya yan at pinirma niya at sa lahat ng departamento ng mga NBI, lahat na huwag kayong tutulong sa ICC. Siguro isa si Harry Roque. Oo. Wala raw ikang ganon. Puro salita lang daw ika si His Excellency. Magaling. Sabi ko sa'yo, Jane K, PJ Siop K, magaling yan diba? Yun ang gusto mangyari ni Harry Roque. Sulatan ni ka Department of Justice, NBI, na huwag kayong tutulong sa pag-aresto kay Digong. Para kailangan handwritten ni ka, hindi pwedeng puro salita. Galing talaga to. Sabi ko sa iyo, Jane K, magaling niya si Harry Roque. Kalatibaya, shout out. Diretso sa Senado 2025, si Cabayo. Shout out, Akira Milus. Great day, ingat, sabi niya. Sabi ni Kalatni. Shout out, Miss Akira Milus, ha. Nagkukulab na po tayo. Blessed morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Parehong may saltik, yang si Pacquiao at si Tandang Dorian Dutae. Walang itulak kabigin, parehong tinamaan ng lintik. Tawa-tawa si Librado. Tawanan na lang natin ang mag-partner in crime. Yun na nga. Eto. Kalat ni Hero, resume for Senator Francis Leo, pandemic hero. Diretso sa Senado. Oy, Comelec, ano ba? Kalat ni Oleto, good evening, Karoke. Lapirutin mo na, Karoke. Hello, mga bear. Malapit na. Oo. I-schedule na siya. Malapit na talaga maoperahan yung aking misis. Di bali. Dasal lang, ha. Conchita Castilleos, shout out. Magandang araw po. Magandang araw, Conchita Castilleos. Kalat ni Bayan, night, resume for Senator Apollo Gibbs, Panginoon ng night duty, diretso sa Senado 2025. Kinawa niya pa na. Meiji, shout out. May sound naman. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya. Mena po, shout out. Apollo Kibuloy, occupation therapist. Sabi ni Soylo. Giving spiritual therapies to young women, international and local. Misael, shout out. Yeah, now wanted by the FBI, Cassandra Daisy, shout out, Erin Barela, road to 22K subscriber. Oo nga, salamat. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Jaime Villapando, welcome to the club. Halimaw ng Davao. Oo, Halimaw ng Davao pala ang tawag ni Las Cañas diyan kay Digong. Jaime Villapando ulit, Li Chang, shout out, sabi niya. Attorney Romy Macalintal. Oo, si Attorney Romy Macalintal, tumakbo din ng dati sa 8 Diretso, lawyer ng ABS-CBN, naging election lawyer. Yan ay isa sa mga advisor ni Lenny noong eleksyon, bukod kay Attorney Barry Gutierrez. Librado Ludovico ulit, Hoy, Pacquiao, disappointed sa Bagan. Kunwari nanalo ka. Ayup ka, ay paano yung sinasabi sa Biblia, you cannot serve two masters?
Ano to? Kakaangka. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog kung hindi ka timang leche. Galit si Librado kay Pacquiao. Ito. Miguel Soriano, shout out. Kibuloy, spiritual advisor ni Duterte. O, yun nga. Kalat ni Baya ulit to. Online. Resume for Senator Estong and Jaguar online exorcist. Wala na yata yung mga nayup na yan, no? User, shout out, ha. Ang Senado ay naging haven of unwanted people ng society. 24 lang pala senador. Hindi niyo pa hindi pa kayo makapili ng maayos ng mga senador? 24. Kailangan pa bang mahaluan yung Senado ng mga ganyang klaseng politiko na hindi nakapagtapos ng abugasya man lang? Oo, abugasya. Dapat abogado nandyan eh. 24 yan, no? Isipin nyo, ilan ang hindi ano dyan? Hindi abogado dyan, na nanggugulo lang dyan. Alan Ramos, welcome to the club. Anino po ng mga Pilipino, mga yan. Karamihan sa Pilipino, tanga. Patay tayo dyan. Niwala ako sa dyan. Naniniwala ako sa dyan. Ladies Anita, shout out, ha. Good evening po, Sir Roque, at sa aming lahat na viewers ng programa mo po. Katawa-tawa ang issue na tatalakayin mo po tungkol sa tatakbo sa Senado, si Kibuloy. Sa Senado doon siya gagawin yung kanyang Kingdom of Jesus. Kingdom of Christ sa Senado. Mga baliw na sira ng utak ninyo, ewan ko sa inyo, mga tabogo at demonyo kayo. Magtigil na nga kayo. Baliw, galit si Ladies Anita. Noon nga, nagplano pa tumakbong presidente yung gunggong na yan eh. Si Kibuloy. Ito. Sira talaga ulo. Lilian Margilero. Welcome to the club. Tawa naman to. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Good health always po. Salamat. Good health ka rin, Raul, Raul Villanada ulit, Katulad ng nakaraang eleksyon, puro estupido ang nanalo dahilan na puro din kasi estupido ang botante. Totoo yan. Raul Villanada ulit, Cancer ang pumapatay sa bayan, lalo na sa halalan, ay ang kaignorantihan ng ating mga kababayan. Siyang tunay. Taglaw Vlog, welcome to the club. Tatakbo mga yan para makaiwas sa kaso at sila na ang batas pag manalo. Sumagot si 3J Siopa. Shout out 3J Siopa. Sorry, di na siya makakaiwas sa kaso. FBI ata ito. Wala silang sinasanto. Kahit maging Philippine Senator pa yan, bibit-bitin yan ng FBI. Federico Mandak, shout out. Kung totoo yan, Kibuloy, Digong, Willie Revillame, at wag naman loobin ng Diyos na manalo sila. Wala na ang Senado. Baboy na. At doon na lang tayo sa parliamentary government. Alisin na yung Senado. Kaya dapat kunin na ng FBI si Kibuloy at ICC si Digong. Yun lang paraan para mapigilan ang lalong pagkawasak ng dignidad ng Philippine Senate. Sana makarating to kay His Excellency. Yung mga comments dito sa Mr. Sa totoo lang, anak ng pating libreng advice yan, Mr. President. Galing sa mga subscriber ko yan, walang bayad yan, free advice. Tsaka hindi na talaga po pwede. Pag yan, kanina nakarinig ko yung hearing sa Kongreso tungkol dito sa revocation ng SNNRMI nito. Ang liwaliwanag ng mga na talagang dapat nang ma-revoke.
No. Ang dami ho nating antayin. Pagka-aresto kayo, at lahat ho yan ay hawak ni His Excellency. Pag hindi na-revoke ang prangkisa ng SMMI, Excellency yan. Pag hindi na-aresto, itong si Digong, kagagawa na naman ni His Excellency yan. Ganun lang yun. Oo. Hindi siya pwedeng tumangging wala siyang kamay dyan eh. Di ba? Kita mo si Digong. Sinabi niya, sarado ABS-CBN. Sarado! O, di ba? O. Kulong si Dilima. Kulong! O. Ba? Ano ba? Bantag. Gusto ko ikaw doon sa Bucor dahil nang babalibag ka ng Granada. Doon siya sa Bucor. O, di ba? Bato. Patay, kill. Ako, sagot ko kayo. Patay, dami namatay. O, di ba? Ganon ang His Excellency. Ganon ang Pangulo, di ba? Ganon ang tatay mo eh. Nakalimutan mo may tatay mo. Ang tatay nito si His Excellency, yung senior eh. Sa ikaulad ng bayan, bisikleta kailangan. Patay sila. 24 hours nagbisikleta yung nagsalita nun. Baka kala nyo, oo, kalat na kalat ho. Kaya nung panahon ng Marcos, hindi ho pwedeng magsalita ka ng basta-basta salita. Yung panahon ng tatay niya, hindi pwede. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Ganun po, no? Teopista Bunao. Welcome to the club, Teopista Bunao. Sir Roque, ano na ba ang nangyari sa bansa po natin? Ang surot ay Lord. Ano pa ba? Ano po ang magandang pamuksa sa surot? Lord save the Philippines, sabi niya. Beng Camposan, ano to? Beng Camposano, welcome to the club. Nagpapatawa, sabi niya. Di tumawa ka. Umiyak ka. Johnny Alakaden, shout out Xerox, maganda sana parehong manalo si Duterte at Pacquiao sa Senado. Magsama yung fentanyl at son of God. Sumagot si Jane Hill. Naku, wag kang nagwiwis ng ganyan. Disaster, dilubyo, catastrophe, yung iniisip mo. Kaya nga, ano ba tinira mo, Johnny Alakaden? Mukhang masama ang batak mo, Ladies Anita, Pero okay, maraming salamat po sa topic about sa mga tatakbong Senado sa darating na eleksyon po. Malabo silang manalo po. Good night po, Sir Roque. At sa loving wife po, naway kagalingan ng Poong Jesus Nazareno kay Mrs. lagi po para sa kagalingan po ni Mrs. kaagad after her coming operation po. God's presensya ng Panginoon po ay nasa piling ni Mrs. po. In Jesus' name, amen po. Good night na po sa ating lahat po. Bukas ng muli, kita-kits dito sa programa ni Sir Roque. Salamat, Ladies Anita. Pipilitin ko makapag pero hindi ko sigurado talaga. Ako humbantay. Totong Gonzales, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Bubuksan na pala ulit ang Opera House. Sana makapanood po tayo. Ang gagaling po ng mga gumaganap. Nakakagulat nga po ang pamagat. Ngayon. Ang Davao umapaw. Papatawa ka na. Totong Gonzales ka, Ang Davao umapaw. Ano to?
ICC Production, Digongyo, The Black Superman, Sara, Cleopatra, Pulong, Black Tattoo, Bato, The Rocks, Bongo, Ang Anino, Harry Roque, Doña Butanding, Bantag, Missing in Action, Pumelo, Aka Toothpick, Tebes, Work from Home, Aguirre, Aka Boy Piluka, Robin Hood, Utak Lamok. Is it? Directed by Apo Lakay, Daport. Tatay tayo dyan. Totong Gonzales, ha? Eto. Yannick Ortobe, shoutout. Walang pag-asa ang Pilipinas kung ganyang kengkoy na Senado. Wala talaga. Wala akong makita eh. Para sa akin, milagro na lang. Oo. Oo. Alex Belarmino, shout out. Sir, bad boy. Naku, Robin Hood, Papaylo. Ben Torres, shout out. Kapag naging senador si Pacquiao, delikado si Villar. Baka mapagkamalang, delikado si Villar. Baka mapagkamali ang bata. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, shout out sa inyo mga boss, ha. I'm Ingson, my friend, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, no? Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po ng may saya at ngiti sa lahat po ng Karaoke Warriors the Great. Sir Rox, sa topic po today, talaga pong aayaw na ako sa Earth. At kakalimutan ko na po ang magbigti sa puno ng kamatis kapag puro po may sayad at napuno po ng joker ang Senado. Akalain mo, ang mga aplikante, mga aplikante pa, barabaragay na lang kahit manghuhula, magnanakaw, pipe, addict, rapist, convicted, hinahabol ng FBI at ICC, tapos mas malaki ang chance na makapasok. Yun nga. Ang taas sa survey, ikaw naman. Survey ang... Wala ng background check. Wala ng delikadesa sa sobrang kakapal ng mga muka. Ang mga makakasama sa Senado, puro mga degree holder. Tapos kasama mo sa didibate ang mga hunghang na to. Nga problema eh. Kung sino yung hunghang, sila pa yung nag-grand standing. Anak ng kamote. Tia Deli. Saan tayo? Ano bang talagang nangyayari sa atin, si Rox? Puro po maluluwag ang tornilyo at may sayad ang line-up ng aplikante. Si Rox? Kung ako po yung degree holder at may tunay na abogado, nagsunog ng kilay para propesyon, tapos itong mga ito, makakasama mo sa plenary hall. OMG, Xerox. Kalilimutan ko muna ang ambisyon kong maging senador. Kung itong puro mga kurimaw na ito at puro mga may sayad at maluluwag ang tornilyo, ang makakadibati ko at makakasama ko Senado, Diyos ko Lord, maawa naman po sana at mahabag. Ano na po bang klaseng virus talaga ang nakapasok po sa bansa natin? Yun nga, tanganisim virus. Oo. At naging ganito po ang mga itsura natin, para na lang po talaga tayong mga kulukutoy. Pag puro pong ganitong eksena na mapanood sa buong mundo about Pilipinas, ako po ay talagang sobrang nanliliit sa kahihiyan sa mga nangyayari po sa atin, Sir Rox. Kaya Impong Basyang, lalayas na po muna. Di ko po talaga sila carry. Sakit po nila talaga sa dibdib. Ay nako, ewan ko nga sa inyo mga buwisit po eh. Kindam. Hanggang sa muli po, ang inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, di po iboboto ang mga
may topak at sayad. Ito po ang malupit, sobrang kulit, but super sweet. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Mapagpalang buhay po sa iyo, Sir Rox. Ingat po palagi. Wala pong katapusang pasalamat para sa inyo. God bless po. God bless, Friend Shervin. Sana marami ka pang swerteng dumating. Ito. User, totoo ka dyan, boss, sabi niya. Friend Shervin ulit, Sobra-sobra na pong pambababoy at pangbabalahura ang ginagawa na lang pong katawa-tawa at pinaglalaruan. Ang dapat po ay iginagalang at inirespeto na isa sa mga sangay ng ating pong gobyerno. Pero mga kababayan ko, sadya naman po talagang sobrang lupit. Sa ngalan ng konting barya, kending-kending patawa, amoy na ng lechon manok, pagkanta ng sintonado, ang kapalit po ang naku naman, Sir Rox, wala na po talagang lunas. Wala na po bang mas lulupit sa mga aplikanteng ito? Kung ako papipiliin mo, Sir Rox, baka mas pipiliin kong pang iboto ang basurero. Baka mas matino pa po ang takbo ng utak kaysa sa mga hinayupak na hinduropot ng mga ito. Sobra po silang nakakasuka, Sir Rox. Ayaw ko na po talaga sa Earth. Mga buwisit na pesting yawa. Naku. Kaya nga yun mga friend. Kung may pagkakataon lang talagang lumayas na rito, wala Minsan tumitingin ako kung saan maganda mamuhay. May mga nakikita ko rito 10 most para tumira ka, ganito, maganda, Oo. Mga country na pwedeng pamuhayan, may peace and order, mga so and so. Ganda na panood ko. Rosario Santos, shout out. Malulubog po talaga sa baha. Pinagpuputol ang mga punong kahoy sa kabundukan, ang daming troso at pinagminingan. Kaya mag-uulan. Nagka-landslide, kaawa-awa ang mamayan sa Davao de Oro. Yun. Nangihingi sila ng limos. Rosario Santos ulit. May tamang panahon ang paniningil ng Diyos Ama. Sa ngayon na yun para mabigyan ng hustisya ang mga inapi. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Gustong tumakbo ni Kibaliw sa Senado para lalo siyang magkaroon ng kapangyarihan at malusutan lahat ang mga kasalanan niya. Yan ang hirap sa atin kapag may pwesto ka sa gobyerno. Hindi ka basta-basta nagagalaw tulad na lang nila Jinggoy, Bong Revilla at marami pang iba. Dapat baguhin ang batas at dapat hindi pwedeng tumakbo ang may mga kaso at yung may mga kaso sa gobyerno ay tanggalin sa pwesto. Yun ang dapat, Johnny Bigod, di ba? Ay, naku, Lord. Alam niyo to si Kibaliw. Pag ito in-interview, kunyari, interview siya ng mga kagaya ng ginawa si Pamatong, kilala si Eli Pamatong, abogado yun. Parating kada mag-a-apply yun na siya ay tatakbo sa pagka-presidente, nanunusis candidate yun. Kasi nga, ang gustong mangyari ni Pamatong, pag siya ang naging presidente, gagawin niyang Amerika ang Pilipinas. Parang gusto mangyari ni Digong, na gagawin lang tayong Republic of the Philippines, Province of China. Yun ang gusto mangyari ni Pamatong. Nusis candidate. Di ba? Di lalong dapat manusis candidate dito si Kibaliw. Pag tinanong to, ano mo? Sasagot si Kibaliw, I own the earth. Hawak ko ang kaluluwa ninyo, sabi niya pag ini-interview siya nung Comelec ni Garcia. Baka sabi ni Garcia, idala niyo sa psychopathic yan. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Kakaiba din itong Kibuloy nito. Bukod sa sun,
bukod sa son of God daw siya, ay gusto pang maging politiko. Ano nang mangyayari sa Senado natin? Katawan tawag na talaga. Alam kasi ng mga ito na maaari silang tangahanga, marami silang tangahanga at dami talagang bobo ngayon. Kaya alam nila na may panalo sila. Sipin nyo naman na si Robin ang una sa Senado at ang mga artista palaos na, nananalo pa din. Kawawang Pinoy. Ano na lang ba ang tingin ng buong mundo sa atin? Puro mga bobo at walang alam sa pamamalakad ng ating bansa. Ang nagiging leader sa ating bansa ay, sabi ni Elizabeth, wala yun nga yun nga dapat palitan. Ang dapat may ang pagtanggap ng mga aplikante, hindi tanggap ng tanggap. Tignan yung nangyari doon sa yung Kitebes, diba? Tumakbo ng gobernador yung kaparehas ng Digamo, tinanggap ng COMELEC. Pagkatapos nung nagreklamo yung Governor Digamo, pinaburan yung si Governor Digamo. Nanalo dapat yung Tebes na. Kaya COMELEC ang magpagulo Kaya nagkaroon ng patayan doon. Diba? Ganun yun. Elizabeth Iscariote, Rox, dapat gisingin ang natutulog ng mga taga-COMELEC. Dapat maging stricto sila sa pagtanggap ng aplikante bilang isang tagapaglingkod ng ating bayan. Totoo. Ang hirap kasi dito sa mga taga-COMELEC, mukhang money talks silang lahat dyan. Kaya ganito ang nangyayari sa ating bansa. Puro kurap. Kasi iniisip nila, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscariote ulit Ito namang ginawang rally para kay Sara. Katawa-tawa talaga. Ang daming dumating na langaw at lamok doon. At may kasama pa palang ipis. Tawa-tawa si Elizabeth Akala siguro rally ng mga insekto. Tapos si Harry Roque ngak-ngak na ngak-ngak. Pag dineresto daw si Digong, lalabas daw ang mga tao. Mananawagan daw siya. Ay nako, malapit na yan, Harry Roque. Tingnan natin galing mo. Hindi bubuwagin ang Davao. Ano yan? Mga pulis sa Davao. Yung 700. Hindi bubuwagin, Harry Roque. Nagkakamali ka. Papalitan ng mga hindi loyal kay Digong. Imelda Go, shout out. Sino man kaya ang boboto sa mga ito? Kung sa pera, maraming mga pera to. Yun nga. Cassandra Daisy, shout out Dapat may entrance exam ang matatakbo sa Senado tungkol sa batas at comprehensive reading imbis na magbayad ng lawyer, mga engot na senador para gumawa ng batas. I-dissolve na lang ang Senado kaysa naman pro-China ang mananalo. Totoo. Ako, ganyang klase Senado, mas maganda pa nga i-dissolve na yan. Ray Shervin sa PEDA ulit Sinipag. Xerox, sorry po, pahabol lang si Tia Deli. Kasi sa sobrang low IQ at low moral ang kwalifikasyon na kailangan mo para makapasok ka po sa Senado, di na po ako magtataka, Xerox, kung isang araw po, meron pong bagong labas sa mental na aplikante para maging senador. Ano bang bagong labas? Ayan, sige, bulog Hindi pa pumapasok. Ang pinaka... naku. Buwisit na buhay talaga to. Ano, Xerox? Pilipinas, ano na? Talaga po bang puro basura lang ang kaya nating ibalandra sa buong mundo? Diyos ko po, Lord, na mahabagin, maawa ka po sa bansa namin. Ay, naku, yung ko nga ba. Lorna Bele, shout out. Halimaw ka, Roque, tawag nila sa kanya si Duterte Taning. Yun, halimaw nga pala ng Davao. Shirley Jaser, shout out. Tagapagtanggol lang yan ng mga walang kaluluwa at maitim ang budhi, kaya gustong magsenador.
Patawarin naman, hindi pa ba sapat ang makinita nila sa looban ng 6 na taon? Sir Rox, yung mga piluka nating napapanood nung araw, mga pelikula nating napapanood nung araw, totoo pa lang lahat. Mga nakaupo sa gobyerno ang totoong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Halos lahat sila puro pang sariling interes lang at hindi pang paglilingkod sa taong bayan. Kahit naman hindi natin iboto ang mga yan, nananalo kuno. Ka-stress lang. Ay, pasensya ka na, Karox. Baka napapagod ka na sa pagbabasa ng mga hugot namin. Hindi. Ikaw naman. Kayo nga kakulab ko eh. Masaya ako. Oo, totoo. David Alin Mendoza, shout out ah. Hi po, Karox. Good evening po sa inyo at sa mga Rocky Warriors. Mukhang tuwang-tuwa kayo kay appointed son of God. Ang lalakas ng tama ng mga taga Davao, ganyan po siguro ang mangyayari sa mga kababayan natin. Patatawanin na lang ang mga Pilipino para malimutan ang mga problema at kumakalam na sikmura. Mga bubutanteng Pilipino, sana naman mag-isip-isip kayo ng iboboto nyo. Kaawa po mga anak, apo at mga kaapu-apuhan natin. Diyan naman po kay appointed son of God, dapat po ipapsychological exam yan muna para malaman kung may natitira pang utak yan. Sabi nga, di ba? Pag ito si Kibaliw, pinatignan sa psychiatrist at sinabi ng kay psychiatrist na walang tama to, yung psychiatrist dapat ikulong sa mental hospital. Biruin nyo, self-proclaim na appointed son of God pero tatakbong senador. Kung wala na kayong magawa sa buhay ninyo, ay wag nyo nang idamay ang Pilipinas sa kagaguhan ninyo, mga buwisit. Ayun. Galit si David Alin Mendoza. Reynaldo Gonzales, shout out. Halimaw ng Davao, Attorney Barry Gutierrez. Hindi, si Attorney Makalintal pala yun. Oo. Ano to? Marlidita Banyes, welcome to the club. Kung tatakbo si Kibuloy at mananalo, ibig sabihin marami na di naniniwala sa Diyos at Antichrist na. Totoo. Reynaldo Gonzales, Gustong-gusto kong manalo, Senador Kibuloy. Baka ngayon pa lang mabubuwag Senado. Ano sa tingin mo, Sir Rox? Ewan ko ba, Reynaldo, ano ba nangyayari? Maski si Atty. Enzo sabi niya, sabi niya. Natawa kay Atty. Enzo Al-Ulalia, shout out. Ang problema ng Pilipinas ay nasa bubutante, Sir Rox. Paurong ang mentalidad at in general, mababaw silang mag-isip. Yan ang sinasamantala ng mga may masasamang balakin at alam nilang madaling mauto at mapaniwala ang mga tanga at uto-uto. Totoo yan, Al-Ulalia ka. Ganon din ang mga nakaka-tsambang maging leader natin. Nagkataon na mas sweetik sila, kaya sila ang naghahari. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga kawarriors. God bless, Al-Ulalia. Lily Chang, shout out. Sabi niya, talagang ang may sala dyan, Comelec. Nuisance dapat mga yan dahil alam mo na ang purpose. Pag senador, dapat abogado, doktor at ibang profesyon. Pag yung tinanggap ng Comelec, ang aplikasyon ng mga yan, kumpleto na ang team ni Digong. Baka mag-file pa si Gadon. Talagang karimari-marim ang Pilipinas. Noon ngang nanalo si Boy Sili, na-hospital sa St. Luke, tumaas daw ang BP, nag-comment ako. Sabi ko, di yata kinaya ang utak ni Robin sa Senado. Totoo ba yan? Or drama lang? Or action lang sa shooting? Ayun, yung kaklase ko ng high school na nurse sa ibang bansa, biglang nag-side comment sa akin. Sabi niya, totoo yan, magaling naman si Robin. Si Robin get well soon.
Ako pa ang napahiya. Ganyan sila katanga. Lord, baguhin mo ang mga kaisipan ng mga biktima ng pambubudol at ang mga bubutante sa Mindanao. God bless the Philippines. Patay tayo dyan, Lichan. Rosario Amansek, shout out sabi niya. Karoks, laping stock ang Senado na. Kung hindi may kaso na plunder, may kaso na rape. Kung si Kibuloy ay matutuloy, si Pidots kung magkakakaso sa ICC at matanda na, may nagsusuklay ng bigote, kalbo na, comedian na, mag-anak ng mag-anak para may magbabayad ng utang sa Pilipinas. Mga senador na quiet, katulad ni Lapid, Mark Villar, kagalang-galang address sa kanila. Si Senator Risa Coco lang ang working for Philippines. Totoo. Bukas na. Ang soche, natok na ako. Ito. Armando Cabrera, welcome to the club. Blessed morning, Karoke. Dapat maging matalino na ang mga botante ngayon 2025. Lahat na pro-China diretso sa 8. Tama na ang isang Robin Hood na damo ng gigising mga bubutante. Renato Villasi, shout out. Ayaw gumana ang kapangyarihan ni Mang Kanor, kaya kuha na lang sa pagkasenador. Ano to? Rebelina Roland. Oo. Rebelina Roland. Shout out. Welcome to the club. Good morning po, sir. I'm your new subscriber from Hong Kong. Natatawa po ako sa magkaibigang monster ng Davao. Wala silang matinong pag-iisip. Mga kababayan ko, maging mapagmatsyag po tayo. Wag po tayong maging ob-ob. Kung talagang tatakbo si Kibuloy at si Digong at si Willie, please po, matuto na po tayo. Boy Hong Kong Balong, shout out Jeff Ramos nak, shout out. Azucena Ambita, shout out. Dapat maghigpit ang COMELEC sa mga gustong kumandidato, lalo yung mga may kaso tulad ni Kibuloy. Ginagawa nilang katawa-tawa ang politika natin. Ano basta ginusto nilang kumandidato, okay na lang. Kailangan mag-isip-isip naman ang COMELEC. Thank you, Xerox, and God bless and your family from Australia. Ewan ko nga ba? Rebelina Roland ulit to. God bless you. God bless to you, sir. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo, Apo PBBM. Ipag-pray po natin siya at buong Pilipinas. Oo. Rebelina Roland, wala kang magagawa saan ka lalagay? Blenny Robredo ko, paulit-ulit. Wala Alangan naman si Digong ang suportahan mo. Si BP Lenny, busy siya At parang ayaw makialam sa politika. As of this moment, Pero si PBBM, dapat gawin na niya ang nararapat. Kahihiyan na ng Marcos to. Rebelina Roland, kahihiyan na ng Marcos to. Oo. Hindi pa kilala yung Duterte. Marcos na. Strongman of Asia, sabi. Tapos ginaganyan ka lang ng Duterte. Ano ka ba? Ano ka, hilo? Elena Lebron, shout out. Sir, si Digong ang may pakana dahil hindi na masyadong
ma-pay attention sa kanya ang lahat ng mga kasamaan, maski sino na lang ang taong palasarin niya kagaya ni Willie Pacman, Kibuloy, o sino pa ba dyan, Willie, magbong, tarat-tarat, si Kibuloy. How in the world si Roque magpurga siya sa kalaki ng tiyan niya? Pesting mga animal to. Ito. Good day, Xerox. Sa dami ng komento tungkol kay Roque, isa pa ako dyan. Ano kaya ang mga pamilya ni Roque? Ano kapalan na lang sila ng pakapalan na sila ng mukha dahil bilang sa pera ang binabayad ni Dumuhong Halimaw na digong sa inyo na wala na ang prinsipyo, kredibilidad nyo, alang-alang sa mga apot anak, bigyan na lang ninyo ng kahihiyan. Sila pa ang ginagawa ng kayong gaga at uto ni Dumuhong Halimaw na Duterte. Hoy, mga pamilyang Roque, hanggang ngayon tulog pa rin kayo. At ito namang mga trolls, hala bira ng bira kung ano-anong patutsada na tama ng panglalait ninyo sa kapwa ninyo. Magdasal kayo, hoy. From Long Beach, California. Ano ba yan? Ha? Hoy, mag-iisang oras na tayo, mga boss. Maril Pabianak, shout out ha. Good day po, Tay. At sa mga ka-warriors, ka-Roque Warriors, Tay. Mag-ready na po kayo. This coming October ay sasama ang buong Roque Avenue sa inyo para mag-file ng candidacy for senator. Di hamak na mas qualified po kayo. Kasi dyan sa kuno tatakbo ng pagkasendor at dapat ngayon pa lang po magprotesta na tayo sa plano ng pagkandidato nitong si Kibbs. Mas mabuti na po na kasabihan na prevention is better than cure. Kasi imagine po natin, baka mamaya ang ipinakunukalang batas niyan ay legal na ang rape, sus Mariosep. Maliwanag. Mahabaging langit, tunay na wala pong katahimikan ang Pilipinas kung magkakaganon, di po ba? Prayers po tayo to you and your family. At salamat sa lahat ng ka-warriors. God bless as always. God bless. Maril Pabian, June 360, shout out my friend. Good day, Manong Roque. Hindi pa ako makapag-comment dito sa vlog mo kasi kanina pa ako nakikitawa sa iyo. Ay, apo. Nabasa ko to, tawa talaga, friend June. Oo. Ano to? Nestor Bueron. Welcome to the club, Nestor Bueron. Mahina na kasi kita sa panlilimos. Membro niya si Willie, tatakbo rin, wala na siya sa show. Ang kasaya-saya na ang Senado, baka talo TBJ sa rating. AJ Reyes, shout out Natawa ko sinabi mo, pre, puro comedy ang tao sa Senado. Totoo po, kaya ko yung natitira dyan Eddie Lim, shout out. Welcome to the club, Eddie Lim. Kailangan sa tatakbo senador ay abogado at ekonomista, hindi artista. Hindi pelikula ang gagawin sa Senado. Yun nga yung mga sa Comelec na tanggap ng mga ganyang klaseng aplikante, anak ng kamote. Sumagot si 3J Shop, noon yun. Iba na ngayon, basta gusto nilang maging senador. Kahit walang alam. Totoo.
Itong Comelec na to talaga ang problema. Sa totoo lang, mga boss. Christian Cheng, shout out utang na loob naman. Tantanan nyo na ang Pilipinas, mga adik, magnanakaw, kriminal, mga politiko, at impostor na kibudoy. Good evening po, Tay Roque, and sa mga ka-warriors. Wala Christian Cheng ulit At isa pa itong si Pera o Bayong Willie, anong gagawin nyo talagang peryahan ng Senado? Ganon? May gulay naman. Hoy, retarded na kibudoy. Stop ka na, utang na loob. If inaakala mong makakatungtong ka sa Senado as senador, nagkakamali ka, pero hayaan mo at makakatungtong ka pala. Yun para sa interrogation sa'yo ni Senator Risa. Ayaw nga. Oy, pinatatawag na rin si Kibudoy sa Kongreso. Oo. Kanina, padadala na rin siya ng sumon. At pag hindi siya pumunta, makakukontempt siya. Kaya dalawa na ang kay Kibudoy. Sa Kongreso, saka sa Senado, pinatatawag si Kibudoy. Si Kibaliw. At wanted siya sa FBI. Paspasan mo na night duty kasi. Ay, Kibaliw. Okinawa, Japan. Ba't kasi? Ay, naku. Ba't ka kasi nagpagamit? Kala mo, sarap buhay ka. Ngayon. Tingnan ko galing mo. Alre Morales, shout out. Karox. Sama na rin si Philip Salvador na bodyguard ni Bongot. Malamang yan. Lumusot si Kimo ba't di kami pwedeng lulusot, aber? Christian Cheng ulit. Tyrox, pag itong si Jacket Willie ipinuslit ni Fentanyl sa kanyang Senate rolls, matutulad si Jacket Willie kay Tulupong. Si Tulupong dinala ang isumbong mo kay Tulpo sa Senado. Itong si Jacket Willie, ang Senado gagawin niyang game show studio. At ang bawat senatrolls, sustentado niya sa mga jacket. Totoo yan si Dad yan. Christian Cheng ulit Dito naman po kay Eng I'm Milakson. Manotok. Sabi ko nga kay Atty. Enzo, di lang po namamangka sa dalawang ilog si Aimee. Namamangka din sa dalawang bangka. Isuin ko po ang opinion ko about sa di sa pag-imik ni cocaine. Sa mga tirada sa kanya ni Fentanyl, di po lahat tahimik. Malalim lalo pagdating dito kay Marcos. Ngiwi, minsan po may tahimik na mababaw. At cocaine yun, tahimik siya kasi barado ang lagusan at di makapenetrate ang tubig. Ganyan si Extano Marcos. Many thanks po sa kwentuang ito. For nights, for tonight, Tyrox. God bless po in your family po, sabi niya. God bless, Christian Cheng. Michael Noble, shout out Sinong Marcos sinutukoy nyo, Karox? Yung may saltik na si Mang Husin? Siya nga, wala lang iba, Michael. Pinapanood mo pala yung animal na yun? Pati nga si na Senador Bong Revilla, napaniwala nun. Totoo! Sumaludo pa si yung anak ni Bong Revilla, tsaka si Bong Revilla, sumaludo pa sila dyan, pinadala sila ng, kalabasa, Okinawa, Japan, ay nako. 3JC po. Sir Rox, bakit ba, gusto ni Gibbs nag-apply na senador? Go ahead, pagbigyan ng hilig. Pero ang tanong, ano ang mas mauna? Ang arrest warrant sa US o ang application niya as senator? Yun ang tanong. Di ba't October ang filing of candidacy at November naman ang palugit ng US sa kaso ni Gibbs?
There you go. Totoo yan, ha. Mga baliw na nga yung mga yan, eh. Wala nang maisip sila. Silang mag-BFF daw sila, oo. Taka mo yung si Digong naman, eh, gustong ibahin ng drawing ng bandera ng Pilipinas. Tatanggalin yung isang star. Gaano baliw na talaga, eh, di ba? 3J Show ulit, oh. Alam mo, Sir Rox, ang ingay sobra ngayon ni Harry Roque. Nagdududa tuloy ako kung anong ganap. Yung pala, natunugan na nila na malapit na ang maaresto si Diggs at company. Siyempre, may edad na si Diggs. Kahit paano yung stress, apektado ang health ni Diggs. Ay, naku. Pinoproblema ni Harry kung papaano o sino ang aaresto kay Diggs. Alangan namang Pilipino pulis daw. Huwag nilang problemahin yan. Si Lisa lang ang bahala dyan. Totoo yan. 3J Show ka. 3J Show ulit. So, mahirap nang magising ang mga Dabawenyo kasi tagos hanggang buto na ang pagka-brainwash sa kanila. Kahit pagutom sila at walang tulong mula sa kanilang local government, Duterte pa rin ang isigaw niyan. Totoo. Oo. Duterte. Ayan. Zombie. 3J Show ulit, oh. Ha? Kasalanan ng mga Marcos bakit nanalo si Dutz noon sa presidential election at kasalanan naman ng mga Dutz bakit nanalo si BBM ngayon. Nag-giveaway si Sara para kay BBM. Ang suggestion ni Gloria Macapagal, kung tumakbong presidente si Sara against BBM, malamang ni isa sa kanila ay hindi manalo dahil mahati nga ang boto at tiyak na si Lenny ang naging presidente. Mismo! Yun talaga nangyari ron, friend, eh. At saka, tapos na ang balota. Yun ang dun. Diba nag-ano nga yung TN Trio? Bakit asa na? Wala. Within an hour, 20 million ang na pumasok na boto. Kalokohan. 3J Show ko na. Sir Rox, your wifey will be fine. God will take care of her. Marami ang magpe-pray for her. Salamat 3J Show. Oo, totoo. Try not to think too much of it. Sana makapag-vlog ka pa rin kasi part ka na ng daily routine ng mga Roque Warriors, eh. Pilitin ko talaga, oo.